So nakakabit na yung ating bagong CVT na nagpalit na tayo ng Sun Racing CVT set. Bale, ang hindi lang nawalitan yung torque drive. So ang spring 1000 center spring, tapos yung pulley nya, yung bola, nag-combination tayo ng 15 grams at 13 grams. Ito yung gamit natin ngayon. So ang na-observe ko, parang naging high revving siya. So need mo siyang birahin para ng gusto, high RPM, para lawas yung power niya, para ma-feel mo yung power. So high revving na siya, tapos yun medyo parang humihiyaw na yung makina, at mas ma-vibrate na siya dito sa may footboard sa harapan. Ramdam ko yung vibration niya, pero syempre malakas na siyang humatak. Pero yun nga, high revving. So expected kong mas malakas to sa gas, kasi yun na, high revving, mas mataas yung RPM nya. Pero observe natin kung ano yung difference sa consumption, kasi expected na yun, kasi high revving na. Check natin. Pero as to performance, nanibago ako sa yun, yung mga maingay, mahiyaw yung makina niya. Mas malakas talaga, pero ang naka-low speed yung tuning niya. Pero sa dulo, tingnan natin kung magbabago ang top speed. Pero sa arangkada talagang malakas na. Observe natin mamaya pag nandun na tayo sa bundok, gaano kalakas sa kayatan. Kung hindi na ba siya drag, may dragging kasi dati, hirap sa kayatan. Oo, nandito na tayo sa part na mahaba yung straight. Check natin kung kumusta ang dulo nito. Ramdam talaga natin yung vibration, ma-vibrate na siya. Ramdam dito sa may footboard, dito rin sa may handlebar, ma-vibrate siya. At yung makina parang humihiyaw. So full throttle na to. Oh, okay. Mataas pa rin naman ang top speed. Yan lang talaga ma-vibrate siya. Okay, goods para to. Ang maganda. Medyo nasanay na tayo sa current tuning ng ating CVT, yung bago nating CVT set. Medyo nasanay na ako at nagustuhan ko siya. Maganda yung bunot niya, hindi siya bumunot. Mag-vibrate pala talaga siya at nasa 70 to 80 kph. Pero after
after na, kapag more than 90-100, okay na siya. Parang nawawala yung vibration niya. So far, nagustuhan ko ngayon. Nagustuhan ko na siya. Na-appreciate ko na yung power delivery niya. Start na yung uphill dito. Dito sa part na rin, hindi pa masyadong matarik. So far, goods. Bunot niya. Oo. Whoop. Yun, grabe. Lakas. Malakas siya. Okay, ito na yung may katarikan na parating. Yun, tignan mo yan. Sharp curve, kaya hindi ka talaga makakabuelo. Ito, tarik na. O yun. Grabe, ang ganda ng bonnet niya. Wow. Lakas. Lakas. Dati nabibitin ako dito eh. Parang ayaw nag-start na mag-degrade yung power niya dito, yung stop. Pero ngayon hindi mo. Imbes na bumagal, parang mas bumibilis yung takbo niya. Wow, ganda lang, malakas. Pero umaabot na ng 60 last time nasa kwan lang 40 plus 45 yung takbo natin sa bar na to mula doon sa baba. Ngayon 60 no, talagang gumanda, walang lumakas ang power delivery niya. uphill road, uphill highway. Ang lakas. Akyat pero umabot ng 73 kph. May mga part dito na matarik. Dito sa part na to medyo matarik, hindi ka makabelo kasi ito or twisty siya. Pero dahil malakas ang ating motor, CCO lang. Grabe pa na talaga yung power nito, power delivery niya. Talagang kapag pinirang mo, talagang kaka na siya. Oo, hindi siya nabibitin. Dati nabibitin ako dyan. May part na ayaw nag-i-slow down kasi nahirapan itong motor. So kanina parang wala lang, sisi ko lang, maybe nasa 40 ganun nung yung speed ko na paakyat dyan, pero kanina nasa 56 kph. So good. Ganda nito. Ganda ng nangyari sa ating motor Solid yung power. Okay, uphill again. Pati dito medyo matarik.
may katarikan yung daan. So, tignan mo naman, oh. Maabot na siya ng mga 60 plus. Eh dati nasa 40 plus lang nila eh. Nahirapan na talaga siya. 55 ganun. Going uphill. Oh, 71. Lakas naman. Nag-compensate na yung power niya dito sa transmission, kaya lumalabas na talaga yung totoong lakas niya. Hindi na siya nahihirapan dito sa mga uphills. Kaya nabitin yung tricycle. Pero kasi sa part na to, so para sa ating consumption, mukhang parehas lang naman sa dati. Walang pinagkaiba. Ulit 3 bars na yung nabawas. Malapit na tayo sa destination natin sa poblasyon. Yung nasa ating metro, 37.3 km per liter. Pero di ka alam mo accurate yan. Di ata nagbabago yan eh. Kanina 37.2. Same lang din sa dati. So far, okay. Okay naman. So kung same ang consumption, pero mas malakas, edi goods. Mas maganda yung response niya kasi ngayon. Mas maganda yung performance niya. Satisfied tayo sa kinahinatnan ng transmission natin. Maganda yung power delivery niya. Kasi yung makina, hindi yan same na yan. At yung transmission, yan yung magde-deliver ng power ng makina. So, maganda yung transmission. Maganda rin ang performance. Yan, patag. Tapos, uphill ulit. Pero, basa. Matalsik, kaya nag-slow down tayo sa mga basang parte ng kalsada. Pero ito, wow, lakas. Walang beating, oh. Larong aahon siya. Kung sa dati, dyan na part, wala na. Kung nag-slow down ka na sa baba, hirap ka ng makaakyat. I mean, makakakyat pa rin. Hindi naman mabitin, pero mabagal lang siya. Parang hirap, ganun. Hirap na makuha yung buwelo niya. So yan, nandito na tayo. So yun, satisfied tayo sa performance nitong bagong CBD set natin.
sa neutral.